Hi guys, mga kamanoy. So ito nga pala ang kauna-unahan kong vlog. Tara, samahan nyo kami upang dalawin natin ang ating kaibigan na si Alan dahil ang kanyang bahay ay nasunog. So kung makikita nyo, talaga namang inabot ng aming team ang kanyang bahay. Or ang ating kaibigan na si Alan Padua or mas kilalang Mura ay talagang nasunugan. Talagang naabo ang lahat ng ari-arian, ang bahay na ipinatayo. Naabutan namin siya na pinagmamasdan ang kanyang bahay na nasunog. Ang natira na lamang sa kanyang tahanan ay ang haligi ng tahanan na bato at ang kalahatan ay nawasak or naabo. Mga kaibigan, kung makikita nyo, ang malaking bahay ni Mura ay natupok ng apoy at walang natira ni isa maliban na lamang sa mga gamit na isalba niya tulad ng mga kumot at mga drawer na wala naman gaanong laman kundi ang mga pang-araw-araw na damit at mga kumot at kurtina lamang. Hindi na maaaring mapakinabangan ang tahanan niya sapagkat halos wasak-wasak na ito at bitak-bitak na rin ang pader. Aming sinuri ang tahanan niya dahil napag-alaman namin ayon sa kanya ay pangatlo na pala itong sunog na kung saan sa unang sunog ay pati ang dalawa niyang kapatid niya sa ina ay kasama itong naabo. At ngayon, mga ari-arian, alahas, pera ay walang natira sa kanya maliban sa mga damit na pang araw-araw. At sa ayon nga kay Mura, sa ating kaibigan, nagsimula ang sunog nang pausukan niya ng kanyang ama ang mga bubuyog upang umalis. Hindi naman sa sinasadya ng kanyang ama ay may katandaan na si Tatay Juanito, kaya hindi niya namalayan na may mga baga na palang nalaglag sa kwarto ng kanyang anak. Kaya sa hating gabi, ayon sa kay Mura, ay sumiklab na ang apoy at na pansin ito ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa hindi naman natin ginusto ang pangyayari na sabihin na natin na hindi kaagad na agapan ng apoy, ngunit pinagpapasalamat natin na wala sa kanilang pamilya or membro sa pamilya ang kasama sa nasunog. Kaya lagi lang tayong magdasal sa ating Panginoon na lagi tayong gabayan at lagi tayong bantayan. Ayon kay Mura, may paniniwala sila na kapag nasunugan ka, may kasabihan sila na hindi ka muna pwedeng makituloy or makitulog sa mga kapitbahay or kamag-anak mo dahil baka nga mailipat sa kanila yung malas or sinasabi natin baka masunugan din sila. Kaya nagpalipas muna sila sa waiting shed kung saan ito'y pinagawa ng barangay captain. Kaya doon sila namalagi. Nakakapanglumo at nakakasakit ng damdamin ang nangyari sa ating kaibigan. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na alam niya sa bandang huli maraming kaibigan, maraming supporters sa kanya ang tutulong. Kaya naman nagpatuloy ang pagkukwento ng ating kaibigan hanggang sa naging emosyonal na siya dahil sa tingin niya puro na lang pagsubok ang ibinibigay sa kanya, walang pagpapala. At hanggang humantong na kami sa usapan na sabi niya sana bigyan siya ng walang hanggang pahinga na, kumbaga gugustuhin na niyang mamahinga dahil nga sa mga pagsubok na kinakaharap niya. Dahil doon, maging ako, halos mapaiyak ako sa sinabi niya ngayon dahil sabihin natin wala na siyang kayang gawin sa mundo dahil mahina na siya or dahil may sakit na siya at hindi na niya kayang maglakad ng gaano man kalayo. Naisip na niya na magpahinga na lamang dahil sa mga pagsubok na ibinibigay sa kanya ng ating dakila. Ngunit sabi nga namin sa kanya na lagi lang siyang magtiwala dahil lahat ng pagsubok, lahat ng kinakaharap niya ngayon
ay may mga gantimpala, may mga pagpapala na mararating or darating sa kanya. Siksik, liglig, umaapaw. At hanggang sa buksan niya ang usapin tungkol kay Mahal, na nung panahon na yon na bumisita sa kanya si Mahal, ay may isang salitang iniwan sa kanya or isang mensaheng iniwan sa kanya na kahit daw magpaalam na siya sa mundo, may mga tutulong at tutulong pa rin sa kaibigan niyang si Mura. At yun ang pinangahawakan niya. At alam naman natin na tutulong at tutulong talaga ang mga taong nakasuporta or sumusuporta kay Mahal at kay Mura. Dahil maraming tao ang napasaya niya, maraming tao ang nabigyan niya ng ngiti sa mga labi, na ipinta ang kasiyahan, na ipinta ang lahat ng pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya naman, sabi nga ni Mura, na abuman ang kanyang mga gamit, patuloy siyang lalaban, patuloy siyang magpapatawa, patuloy siyang magbibigay saya sa bawat isa na sumusuporta sa kanya, dahil yun ang isa bagay na hindi sa kanya mawawala, ang magpasaya at magbigay inspirasyon sa lahat ng tao. Marami man ang nagbabatikos sa kaibigan natin na si Mura, ngunit patuloy siyang umaasa sa mga supporters niya na patuloy siyang susuportahan, patuloy siyang tutulungan hanggang sa maibalik niya ang kanyang tahanan na nawala. At bago kami matapos sa usapin, muli naming nasilayan, muli naming naibalik sa kanyang mga labi, sa kanyang puso, ang kagalakan, ang kasiyahan upang ipagpatuloy ang buhay dito sa mundo. At dahil doon, ang sabi namin sa kanya, patuloy kaming susuporta at babalikan namin siya. Sa abot ng aming makakaya ay tutulong at tutulong kami sa lahat ng katulad ko na supporters ni Mura or ni Alan Padua. Hinihikayat ko kayo na tulungan natin siya upang makabawi, upang makabangon muli sa pagkakalugmok at sa pagkawala or pagkaabo ng kanyang mga ari-ariang naipundar. Sabi nga sa isang salita na aking nabasa, tulungan natin ang mga nangangailangan, dahil pagdating ng panahon, kapag tayo naman ang nangailangan, may mga tao na darating upang tayo'y tulungan din. Dahil naniniwala ako na ang bawat isang naririto sa mundo, may purpose tayo. At kung anuman ang nangyayari, anuman ang pagsubok na kinakaharap natin, may mga darating na tanong or sagot para natin maramdaman na mahal tayo ng Panginoon. Kaya naman, bilang patunay na totoong naabo at nasunog ang tira ni Mura, narito ang aktual na video. Talagang halos natupok, walang napakinabangan, walang naisalba, hindi na pwedeng tirahan. Kaya kailangan ng ating kaibigan ng 100% na suporta or tulong na nagmumula sa inyo, sa ating lahat, para muli niyang maibangon or maipatayo ang tahanang nawala. Dahil naniniwala siya na pagdating ng panahon at nakalikom siya ng tulong mula sa atin, ay maipapatayo niya muli ang kanyang tahanan na nawala at maibabangon niya muli ang pamilya niya. Dahil sa pamilya po ni Mura ay nasa 5 po silang nakatira dito. Nandito po ang kanyang ama, stepmother, at maging ang kanyang 2 kapatid na si Ding at si Julie. At also ang panglima ay si Mura na nga po. Kung ating babalikan, itong bahay na to ay naipatayo niya sa tulong na rin ng kanyang kaibigan na si Mahal, at also ang sikat din na vlogger na si Virgilin Cares 0.2. Kung kaya, hinihingi namin ang inyong tulong at gabay para patuloy natin suportahan, mahalin at tangkilikin ang komedyanteng si Mura. Kaya bago matapos ang
video na ito, hinihikayat ko ang lahat ng aking kaibigan, ang lahat ng makapapanood nito na tulungan po natin siya, suportahan po natin siya. Ang mga nais pong mag-donate ng mga damit, mga pagkain or grocery or kahit cash assistant po na kaya nyong ibigay, ilalagay ko po ang GCash account ko or GCash account ni Mura para doon mo po ipadala kung ano man ang inyong tulong na maibibigay. Ito po ang actual video ng aming pagbisita na talagang wala na, ubos na. Hindi na pwedeng tirahan pa ang bahay.